gather here together in thy presence, God our Father. We invoke your Holy Spirit to come in, that your name be blessed forever through your word that has the power. May our worship by your grace comes from within. We lift our voice in adoration to celebrate your great salvation and exalt your holy name, our God and King. It's your love that brings us closer and teaches us to love each other, and that's the reason we, your children, like to sing songs of praise to God the Father, to Jesus Christ our great Redeemer, to the Holy Ghost that makes this truth so real. Your boundless love is everlasting, your saving grace is so amazing, and all these blessings that you give us we can share. Our Father, blessed be your name. Your kingdom come, your will be done. Father, you're always the same, who was and is to come. Songs of praise to God the Father, to Jesus Christ our great Redeemer, to the Holy Ghost that makes this truth so real. Your boundless love is everlasting, your saving grace is so amazing, and all these blessings that you give us we can share. Praise to the Father, praise to the Son, praise to the Spirit, praise to the three in one. Praise to the Father, praise to the Son, praise to the Spirit, praise to the three in one. Magandang gabi po sa ating pong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, dito po sa bansang Pilipinas, at ganoon din po isang mapagpalang araw po sa ating pong lahat diyan sa kabilang panig ng daigdig. Kami po ay nagagalak na kayo po ay muli namin makasama sa gabi ito sa ating pong programang Discover the Power of God's Grace, at ang ating pong topic sa gabi ito ay the Pre-Advent Judgment. Ito po ay part 1, mga kapatid. At atin pong pasalamatan ng Panginoon na tayo po ay muling kanyang pinagkalooban ng panahon, ng pagkakataon upang tayo po ay muling mag-aral ng kanyang pong pananasalita. At ganun din, akin din po binabati ang ating pong mga kasama dito sa platform ng Zoom, si Pastor Efraim Villaruel, ganun din si Brother Rico sa ating pong technical.
Pastor, magandang umaga dyan sa Amerika. Pati po muna kay Pastor. Okay, maraming salamat, Part Rani. Magandang gabi, Philippines. At ang aking pagbati ay nagmumula sa Ken, Texas. Dito kami sa Texas ngayon. Dumalaw kami kila Kuya Piper at karamihan mga kapatid natin na galing Jackson Heights. Ano? So, isang magandang oras dyan sa inyo ngayong gabi. Ang pagpapala ng langit, karunungan, liwanag at pag-asa ang ating maranasan ngayong gabi. Balik sa iyo, Part Rani. Yan, thank you po. At muli mga kapatid, kayo po ay amin pong inayahan sa gabing ito at tayo po yung maganda ng ating pong mga notebook, mga ballpen at ganoon din po ang ating pong, especially ang ating pong balakasulatan upang atin po habang ating pong pinag-aralan o ating pong binubuklat ang ating pong banal na sa nakasulatan, atin pong hindi lamang po natin mapakinggan at marinig ang mga talata kung hindi ito rin po ay atin pong sabayang basahin mga kapatid. At kung kayo man po ay atin pong kayo din po ay akin pong inayahan na ito pong inyo pong i-like, i-share ang programang ito, ipaabot po din natin sa atin pong mga mahal sa buhay upang sila din po ay makarinig ng pabalita ng kaligtasan. At sa ating pong panimula, tayo po muna ay sumandaling manalangin mga kapatid. Damin po natin ang presensya ng banal na Espiritu. Dakilang namin Diyos, muli kami po dumudulog sa inyo pong dakilang harapan sa oras na ito. At labis ang aming pasasalamat Panginoon na muli ay pinagkalooban niyo kami ng panahon, ng pagkakataon upang mag-aral muli ng inyong pong banal na salita. Sama ang inyong pong mga lingkod at yan din Panginoon, ang aming pong mga kapatid na masigasig na nag-aaral ng inyong pong banal na salita. Amin pong hinihiling sa oras na ito Panginoon, nabuksan ng aming pangunawa dahil alam namin na kami ay salat sa karunungan at hindi namin kayang abutin ang inyo pong pangunawa, Panginoon, at inyong karunungan. Subalit ang banal na Espiritu ang siyang magbubukas ng aming pong isipan upang sa gayon, Panginoon, ay maintindihan namin ng malinaw ang mensahe na nais ninyo ipabatid sa bawat isa sa amin. At yun din, Panginoon, amin pong hinihiling sa inyo na tulungan din ang amin pong net, amin pong ang Zoom na ito, Panginoon, na maging malinaw sa pandinig na bawat lahat ng tagapakinig, Panginoon. Lahat pang makikinig ng programa. Maraming salamat sa tugunan ng aming kinilat dalangin. Maraming salamat din sa pagpatawad ng aming mga kaguguran ng pagkakasala. Ito po ay aming dinadalangin, hindi sa aming karapatan, kundi alang-alang sa matamis at makapangyarihang pangalan ng inyong bugtong na anak, ang aming pong Panginoon. Amen. Yan, ngayon po Pastor ay atin na pong pakinggan. Kayo na po ang, nasa inyo na po ang panahon upang mapakinggan natin ang mensahe ng Panginoon sa gabi ito. Okay, thank you, Part Rani. Magandang gabi sa iyo, Part Rafi. At isa na namang exciting na pag-aaral ngayong gabi, mga kapatid. Una, tatlong bahagi itong ating programa, Discover. Pangalawa, pag natanggap na discover natin, natuklasan na natin ang kapangyarihan ng Diyos na nagligtas sa atin, papasok tayo doon sa karanasan. Napag-aralan natin yung karanasan, walking in the Spirit, be born again, ano? Ngayon, mula doon sa sanctuary hanggang ngayon dito sa judgment, katatapos lang natin ng 3 parts na series ng sanctuary, papasok tayo dito sa judgment. Pre-Advent judgment, pero mas kilala siya na investigative judgment or sa tamang pag-pronounce, investigative judgment. Mga kapatid, ito ang turo na maliwanag sa Bible na talagang merong judgment. Pero pagdating dito sa pre-Advent, pag sinabing pre-Advent, bago dumating si Jesus, meron ng judgment. Ngayon, ang problema dito sa pre-Advent or mas kilalang the investigative judgment, ang teaching na ito, it produces more fear than faith. Kaya karamihan sa ating mga kapatid, hindi na masyado tinatouch ito kahit sa ating mga public evangelism o Bible seminar, hindi na siya masyado. Kasi pag tinouch ito, it produces more fear kasi ang presentation natin ay dito sa judgment bago dumating si Jesus, ito yung
gagawin ng Diyos sa ating mga gawain sa buhay natin bilang Kristiyano or specifically Adventist ay iimbestigahan yung ating buhay. Ngayon mga kapatid, sa lahat ng nakikinig at makapakinig, maganda ito kasi naka-YouTube tayo, ano? Sino, kahit sinong tao mga kapatid, walang gustong maimbestigahan ng buhay. Alam niyo kung bakit? Kasi alam na natin kung ano yung sarili natin sa sarili natin. Alam ng Holy Spirit. Ang hindi lang nakakaalam ng buong buhay natin, yung mga ibang tao. Ano? So, ito yung by the grace of God, pag-aaralan natin ngayon. 3 parts ito para hindi tayo malito. At ang message na ito ay magiging mabuting balita at hindi na natin ikahihiya at ikakatakot ang mensaheng ito pagbahagi sa mga tao. So 3 parts ito. Nandito tayo ngayon sa part 1. Okay? So pre-advent judgment or investigative judgment. Okay. So umpisa tayo dito ngayon sa sitwasyon ng ating kalagayan. Kaya hindi na natin kasama ito ng the sanctuary message, judgment, hindi na masyado binibigyan ng pansin. At ito ay one way na pamamaraan ng kaaway upang mahalagang katotohanan na ito, hindi malaman ng mga tao, mananatili tayo sa kalagayang takot. Ano? So halo yung ating paglilingkod sa Panginoon. Naglilingkod tayo kasi natatakot tayo sa Panginoon. Baka mamaya husgahan tayo, hindi tayo pumasa, hindi tayo mapapunta ng langit. Kaya ang advice sa Bisaya, magtalinguha. Ang advice sa Tagalog, magsumikap. Kaya meron tayong kanta na pagsikapan mo, pumunta sa langit na bayan. Naririnig nyo yan siguro, ano? Yung pagsikapan mo. Mga kapatid, anumang pagsikap ang gagawin ng laman at dugo, yung ating pagkatao, hiwalay sa ebanghelyo ng ating Panginoon, walang magagawa yan. Kaya ngayong gabi, pag-aaral natin, the investigative judgment in the context or in the light of the everlasting gospel. Problema ito mga kapatid kasi sabi ng mga pinagba-Bible studyhan natin o sa mga nakikinig, yung ating traditional na pagturo nito, although nandito ito sa Bible, parang ang layunin ng pag-iimbestiga nito ay gusto malaman ng Diyos, titimbangin niya kung sinong pwedeng maligtas at hindi. So ngayon, ang dating, maraming tao at nananampalataya na nagsusumikap gumawa ng mabuti kahit labag sa kalooban. Kasi either takot sa Diyos o takot na hindi maligtas, so nagsusumikap para maligtas. Sa pamamagitan ng pag-unawa ng ganito, nawawala yung biyaya, ang ganda, ang tamis ng mensahe ng Panginoon. Kaya sabi nila, kontra itong investigative judgment, kontra ito sa Ebanghelyo. The message of justification by faith or righteousness. Sa Amos chapter 3, verse 7. Tingnan natin ha. Pwede pabasa ng Tagalog, mga kapatid, para mas maliwanag. Amos 3 verse 7 Ah. and 8. Tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawin, kundi kanyang ihahayag ang kanyang lihim sa kanyang mga lingkod na mga propeta. Verse 8. Ang Sandali. leon, Dandahan lang la part. Dandahan lang. Okay. excited po kasi excited. Ay, Sabi excited. dito tiyak. Ano? Tiyak. Ano yung word sa ano mo, Patrani? Tunay. Tunay, oh. Ang Panginoong Diyos, wala siyang gagawin na iba kung hindi ipahayag ang mga sekreto sa kanyang mga alagad ba? Alagad na mga propeta. Meaning, kung ano man ang kanyang gagawin, ano man yung kanyang kalooban, ipinahayag niya na. Ano? Ang karugtong nito maganda, verse 8, Patrani. Ayan, verse 8. Ang leon ay umuungal, sinong di matatakot? Ang Panginoong Diyos ay nagsalita, sinong hindi manghuhula? Yan. So nakaugnay pala yung pag-uungal ng leon doon sa pagsasalita ng Diyos. Ang leon ay mag-uungal ba yun, Patrani? Nag-uungal. Sino ang hindi maghuhula? Sino ang hindi magpapahayag? Ang prophecy, hindi yan lagi hula.
Yan ay salita ng Diyos, pagpapahayag. Okay? Preaching, teaching. Ngayon, dito tayo sa, pag makita nyo sa Bible yung pag umungal yung lion, nakaugnayan doon sa pagsalita ng Diyos na merong judgment. Okay, tingnan natin dito sa Revelation chapter 10 verse 3, Part Rafi. Yon na umuungal Hmm. at pagkasigaw niya, ang 7 kulog ay umugong. Ayan. So, laging nakaugnay itong pagsalita ng Diyos, malaking tinig, laging binibigay, inuugnay sa pag-ungal ng leon. Ano? So, alternate yung pagbasa natin, ano? Ngayon, punta naman tayo doon kay Propeta Jeremiah. Iyon ang anchor verse natin, ano? Yung Amos chapter 3 verse 7. Sa lahat ng pag-aaral natin ng prophecy, walang ibang gagawin ng Diyos kung hindi ipapahayag niya ang lahat ng mga hindi sikreto yung sa Bible eh. May tawag yan eh. Lihim o yung mga bagay na hindi natin naintindihan kaya para siyang sikreto. Pero ipapahayag Lihim. ng Panginoon, ha? Lihim. Oo. Lihim. Ipapahayag niya yan. Partrani, pwedeng pabasa ng Jeremiah chapter 25 verses 30 to 31. Ayan. Jeremiah chapter 25 verses 30 and 31. Kaya't ihula mo laban sa kanila ang lahat ng mga salitang ito. Sabihin mo sa kanila, ang Panginoon ay uungol mula sa itaas at ilalakas ang kanyang tinig mula sa kanyang banal na tahanan. Siya ay uungol ng malakas laban sa kanyang kulungan. Siya ay hihiyaw. Gaya nila nagsisiyapak ng ubas laban sa lahat ng nananahan sa lupa. Verse 31. Ang ingay ay darating hanggang sa wakas ng lupa, sapagkat ang Panginoon ay may pakikipagpunyagi sa mga bansa. Siya ay papasok sa paghatol sa lahat ng mga tao. Tungkol sa masasama, ay kanyang ibibigay sila sa tabak, sabi ng Panginoon. Okay. So dito kay Propeta Jeremiah, sinabi dito, ang Panginoon ay uungal mula sa itaas at ipapahayag ang kanyang tinig mula sa banal na kanyang tirahan. Ano? Naka-highlight ito. Ito palang pag-ungal ng Panginoon. Nakaugnay siya dito sa verse 31. He is entering into judgment with all flesh. Sa lahat ng tao. Bakit? For us the wicked, He has given them the sword, declares the Lord. Mga kapatid, dito sa judgment na to, at dahil meron siyang paghuhusga sa lahat ng tao, ano itong gagamitin niya na Hindi stable. Dapat po espada? Espada ba ito sa Tagalog o tabak? Tabak. Tabak. Ano yung, pag nakita natin yung tabak ng Diyos, ano ang tabak ng Diyos sa Bible? Mga kapatid. Pag nakita natin yung tabak, ano ang tabak ng Diyos? The sword of God. The sword. Ano yon? yung kanyang salita. Yan. So the word of God. So ang ihahatol Hebrews sa atin, 4:12. word of God. Sino yung word of God? Jesus. Jesus. Di ba? Si Jesus. Siya ang ating kaligtasan. Siya yung pagpahayag ng Ama. Kung ano ang everything that is true of the Father is true of Christ in His divinity revealed in humanity. Kasi hindi natin makita direct ang Panginoon, ang Diyos. So sa pamamagitan kay Kristo, sa kanyang pagkatao, doon niya ipinahayag kung anong kalooban ng Diyos, paano niya tayo tratuhin, at ang kanyang karakter mismo. Okay, ngayon, papasok na tayo dito sa investigative judgment. Kaya sabi ko, tatlong bahagi. Dito lang muna tayo sa part 1. Next week or sa Sunday, next Thursday. Kasi sa Sunday, papasok na tayo sa Daniel chapter 11. Sa next Thursday, pag-aaralan naman natin ang judgment, yung objective facts of the judgment. Yung mga bagay tungkol sa paghatol ng Diyos na hindi pa tayo lumabas dito sa sanlibutan, hindi pa tayo nag-exist dito sa sanlibutan, may ginawa na ang Diyos para sa atin. Yan ang tinatawag na objective facts of the gospel. Sa susunod,
Para Thursday, doon natin malalaman yung mga objection. Bakit ang Seventh-day Adventist merong investigative judgment kung tayo ay iniligtas na sa pamamagitan ng biyaya? Bakit may hatol pa? At alam naman ng Diyos kung sino ang kanyang mga tao, ang kanyang mga nananampalataya sa kanya. So, ang accusation dito sa teaching na ito, kayo lang ang merong ganitong turo na hiwalay sa mabuting balita. So yan ang aabangan natin mga kapatid, ano? Itong tatlong bahagi ito ng judgment. Judgment na merong tatlong baitang. Yan ang topic natin ngayon sa susunod na Huwebes. Objective facts of the judgment and then objections. Dito muna tayo ngayon mag-uumpisa sa judgment. Itong tatlong bahagi ng judgment. The trial, the verdict, execution. Kung may chance kayo mga kapatid, pakibasa ng Daniel chapter 7. At yung teaching natin ng investigative judgment, dito siya nakaugat sa Daniel chapter 7 verse 9 and 10. Ang naging problema nito, habang tayo ay nagbabasa ng verse 10, dyan lang tayo, hindi tayo nagko-contextual, hindi tayo nagbubuong chapter, kaya ang resulta, takot. Alam niyo kung bakit ganito yan. Umpisa na natin dito tayo sa judgment. Dahil merong tatlong baitang o tatlong bahagi yung judgment, kahit saan ka pupunta ng mga korte pag may problema, nandito naman si Judge Rafi eh. Totoo ba ito, Judge Rafi, sa may mga alita na mga magkakapatid o magkapamilya sa barangay, May merong pagdinig, paglilitis, pakikinggan yung dalawang dalawang partido, partido, dalawang panig. Oo. Yung nagrereklamo, tsaka yung inirereklamo. at saka So yung yan, inireklamo. Yung may sumbong at saka yung ipinagsusumbong. ayan, oo. O, kita mo? So yan, kahit saan ka pumunta, meron talagang paglilitis. Pangalawa, sa magitan ng paglilitis na yon, magbibigay yung hurado ng hatol. Kung ano yung kanyang narinig, sang-ayon doon sa pagsumbong, sa pag-report, kailangan din yung witness doon. Ngayon, kung ano yung narinig ng judge at magdi-decide siya kung ano talagang, kung sino ang guilty and not guilty. Kung anong magiging desisyon niya, ipagpapatupad. Okay, so yan yung tatlong, ano yan part, Rafi? Ipapatupad. O, ipapatupad. Okay? So yan yung tatlong bahagi. Nandyan yan sa Daniel chapter 7, yung tatlong ito. Verses 9 to 10, yan yung paglilitis. 21 to 22, yan yung paghatol ng hurado. 26 to 27, yan yung pagpapatupad. So exegesis muna natin ito dito sa verses 9 and 10. Okay? Pwedeng pabasa part Rafi ng verses 9 and 10. Okay, basahin ko. Daniel, Kapitulo 7, ang talata ay 9 at saka 10. Sabi rito, habang ako ay nakatingin, may mga tronong inilagay at ang matanda sa mga araw ay umupo. Ang kanyang kasuotan ay kasimputi ng nyebe at ang buhok ng kanyang ulo ay gaya ng purong lana. Ang kanyang trono ay naglalagablab sa apoy at ang mga bulong nito ay nagniningas na apoy. Diyan ka muna part Verse ha. 10. Sandali na part. Okay. Ang kanyang trono ay nagdilingas kagaya ng apoy at ang gulong niya ay nag-iingas na apoy, nagniningas. Marami ring takot nito at iniisip nila, ano ba ito? Bakit may apoy? So tayo bilang tao, mga takot sa apoy. Okay, dito pinapakilala kung sino yung nakaupo doon. Kaya lang yung translation mo part parang inilagay. Yung hanggang nakita ko yung mga trono na ilagay. Meron ka bang ibang translation dyan? Inilagay. Yung kay Partroni, baka maganda yung Patrolly, translation. patingin nga ng ano mo, ng translation mo. Sa English ay 7, Ah, 9, 10. broadcast. verse 9, yung first part. Verse 9 lang part, yung inilagay. Tingnan mo yung salitang inilagay. Yung unang bahagi ng verse 9. Aking minasdan hanggang sa mga luklukan ay nangaglagay. At isa sa Okay matatanda. na wala, okay na part. Bakit lagay kaya yan?
Yung cast down, Kaya, linagay. oo nga, Ah, parang hindi akma yung hindi akma, translation niya, oo. no? Yung nakita niya na mga luklukan, yung mga trono, yan yung Babylon, Medo-Persia, Greece, at Binagsak dapat. oo, yung terrible beast. Anyway, Mm. mamaya makita natin ito. Kaya nga sabi ko, pag may chance kayo mga kapatid, mga classmates, pag may chance kayo, basahin yung buong chapter ng chapter 7 para makita nyo kung ano yung nakita sa pangitain at ano yung interpretation. Okay? So Daniel chapter 7, pinag-aralan na natin ito, pero re-reviewin na ulit natin ito, na yung lion na may pakpak at parang kamay ng tao, galing yan sa lupa. Yan yung Babylon. Tapos yung uso, yung bear na may three ribs sa bibig, yan yung Medo-Persia. Yung leopard na may pakpak na apat at ulo, alam naman natin si Alexander the Great, kasama yung kanyang apat na general. Kung naalala niyo yung apat na general niya, clasp, para madali ma-memorize. Clasp, Cassander, Lysimachus, Seleucus, and Ptolemy. Clasp. Okay? Ngayon, so naka-highlight siya dito, merong mga trono nakita ni Daniel na bumagsak o ibinagsak. Pagkatapos noon, nung nagbagsakan na yung mga trono na yon, at yung matanda ng mga araw ay umupo. Okay? Mm. So patuloy part Rapi ng verse 10. Verse 10. Verse 10. May dumaloy na isang ilog ng apoy at lumabas mula sa harapan niya, libo-libo ang naglilingkod sa kanya. Okay, thank At you. Go ahead. At laksa-laksa ang nakatayo sa harapan niya, ang hukuman ay humanda para sa paghuhukom. At ang mga aklat ay nabuksan. Mm. Ang sabi ni At ang Sister mga aklat Daisy, ay nabuksan. yung sa translation niya ay nangaglagay. Anong ibig sabihin nun, nangaglagay? Kaya nga, parang Sister Daisy, malayo. paki-explain mo nga dyan sa comment mo anong meaning ng nangaglagay. Ngayon, tuloy natin ha. Nandito yung highlight ng trial. Bumagsak na nawala na yung mga kaharian na ito ng mga magagaling. World Empire Lumipas ito. na. Ha? Lumipas na. Lumipas na. Oh. Ngayon, yung Ancient of Days, yung matanda ng mga araw, umupo. Nandito siya sa baba ng ano natin ha. Umupo. Tapos nagkaroon ng paglilitis at binuksan yung mga aklat. Itong verse 10, i-underscore ko to, i-highlight ko to. Itong verse 10, na nagkaroon ng paglilitis at binuksan yung mga aklat. Ito yung verse na ginagamit natin at pagtuturo na nag-produce ng takot sa mga tao. Tama. Bakit? Kasi bubuksan yung record eh. Anong record yon? Yung record ng mga buhay natin. Yan ang problema mga kapatid. Pag kukuha tayo ng verse at i-interpret natin ng basta gano'n na lang. Sa mga churches na nag-seminar tayo dyan sa Pilipinas at kahit dito sa Amerika, pag tinanong natin yung mga kapatid, kahit sa malalaking mga city churches na pinuntahan dyan sa Pilipinas, saan mangyayari yung judgment? Hati yung tao, may sa langit, may dito sa lupa. Ngayon, kung doon sa langit yung judgment, di umakyat na tayo sa langit, Part Rapi. Oo. Doon bubuksan yung aklat. Ay may nakita na meron akong kasalanan na hindi naihingi ng tawad. Doon yan sa langit ha. Anong gagawin sa akin ng Diyos? Evicted ka. Tatapon ka ulit sa lupa. Babalik sa lupa. Tatapon, ibabalik sa lupa. Ang Babalik sa lupa. tinatanong ko sa mga tao, totoo ba yan? Nasa Bible ba yan? So tatawa lang yung mga tao kasi naiisip nila, oo nga no. So liliwanagin natin mga kapatid. Liliwanagin natin. Kaya pala, maputol kita, Part. Sige, go ahead. Oo. Kasi Kaya pala interactive. sabi nung isang paborito kong preacher, nung binasa niya tong verse 10, ang sabi niya, ang hukuman ay humanda para sa paghukom, at ang mga aklat ay nabuksan, at ang mga tuhod ng mga Seventh-day Adventists ay pawang nanginginig. Nanginginig.
Totoo yan. Yung last part wala sa Bible, pero yan yung epekto ng Oh. teaching na ito pag hindi naintindihan. Thank you, Part. Nagbigay si Sister Daisy, ang sabi niya dito, yung cast down daw ay gumuho o naguho. So tama itong Yun. translation. Yan ang meaning Tama, ng tama yan. stones were cast down. Thank you, Sister Daisy. Talagang interactive yung ano natin kahit nandyan lang sila nagko-comment. Talagang gagawin natin na interactive ito. So dito ngayon, tandaan natin na itong verses 9 and 10, ito yung trial. Ngayon, pagbukas ng aklat dito, ano yung nandun sa aklat at sino yung haharap sa judgment, yun ang makikita natin mamaya. Okay? Kasi dito i-extra natin yung sarili natin. Binuksan yung aklat, tapos lilitisin yung record ng mga buhay natin na wala naman dito sa context. Pero anyway, nandito tayo sa verses 9 and 10, pupunta tayo dun sa verdict. Anong nangyari? Ano ang decision ng judge pagkatapos ng paglilitis na ito? Patrani, meron ka ba dyan? Hindi yata ready si Patrani. Ikaw na, Part. Yan. Ikaw na, Patrani. 21 and 22. Ito yung decision ng judge. Daniel chapter 7 verses 21 and 22. Ako'y tumingin at ang sungay ding yaon ay nakipagdigma sa mga banal at nanaig laban sa kanila. Hanggang sa ang matanda sa mga araw ay dumating at ang mga kahatulan ay ibinigay sa mga banal ng kataas-taasan. At ang panahoy dumating na inari ng mga banal ang kaharian. Okay, dito sa verse na to, binibigyan na kaagad tayo ng hint kung anong klaseng judgment ito na pabor sa atin. Dito sa verse 21, nakita ko na yung pa rin yung sungay na yon ay nakipagbaka. Sinong kalaban ng horn na ito? Yung mga banal. Yung mga banal. Oo. At sinong parang ang dating na panalo dito? Yung little horn. Yung sungay. Prevail Dito against sungay. them. So ang kalaban dito mga kapatid, sa judgment na ito, ang kalaban ng horn ay ang mga banal. Hanggang dumating yung matanda ng mga araw at nagkaroon ng hatol. At ang hatol ay ano? Ibinigay sa mga banal Umabor. na kataas-taasan. At dumating ang oras na ang mga banal, anong nangyari, Part Rapi, sa mga banal? Tinanggap, past tense, tinanggap ng mga banal ang kaharian. Nakakatakot po ba mga kapatid kung tayo ay bibigyan at tatanggapin natin yung kaharian ng Diyos? Nakakatakot ba yun? Nakaka-amen yan. Nakaka-praise God. Pag natakot tayo dito, Part Rapi, Part Rani, at sa ating mga kaklase dyan, ano ngayon? Lunes ng gabi ba Kailangan dyan? natin ng ito. Ha? Thursday night. Thursday night. Thursday night. Bukas, Biyernes, may mga bukas na mga hospital, psychologist, psychiatrist. Psychiatric ward. Kung meron, magpa-check up na yung mga kapatid natin na takot tumanggap ng kaharian ng Diyos. Kaya mga kapatid, mas maganda, mas maliwanag pag binasa natin yung buong passage, yung buong chapter. Huwag tayong, doon lang sa verse 9, binuksan yung aklat. Pagbukas ng aklat, i-apply ka agad sa sarili na, lilitisin yung aking record. Wala tayo sa context, kaya ang resulta, takot yung napuproduce sa puso, isipan at kaluluwa ng mga tao. Ngayong gabi, kung nakita ninyo na mahalaga ang katotohanan ito at liwanag, huwag tayong magatubili ibahagi ito, mga kapatid. Pero huwag kayong basta-basta tatanggap dahil si Kuya Epi ito. Pag-aralan nyo rin. Pero ito yung verdict. Okay, trial, paglilitis, verdict, hatol ng hurado. At syempre, kung merong hatol ng hurado, ipapatupad yun, ipagpapatupad. Okay, pabasa Part Rapi ng kung anong gagawin ng Diyos ng pagpapatupad sa verse 26. Dito sa verse 21, sino nga kalaban ng mga banal? Yung maliit na sungay. Sungay. Okay, 26 and 27, Part Rapi. Pagkatapos nito, ang hukuman ay uupo sa paghatol at ang kanyang kapangyarihan ay aalisin upang mapuksa at ganap na mawasak. Okay. Verse 27. Sandali lang, Sige. Part.
Dandaan explain tayo. mo muna yung 26. Dandaan tayo. Yung paglilitis, nandun. Nagkaroon na ng hatol. Ipapatupad na yung hatol. Dito sa execution, ano nga yung tatlong bagay? Tatanggalin yung kanyang anong part? Pagkatapos niya, ang kanyang kapangyarihan ay aalisin. O, aalisin yung kanyang kapangyarihan. Tandaan Kapangyarihan. nyo, okay? Tapos pag alis na kapangyarihan, anong gagawin? Siya ay wawasakin. Wawasakin Mawawasak. Mapuksa at ganap na mawawasak. Consume and destroy. wawasakin, pupuksain. Ano pang pwede matira sa kanya? Ngayon, ang tanong dito, Part Rapi at Part Rani, mga classmate. Sino ito na kanya? Sino kalaban ng mga banal? Little Little horn. horn. Oh. Sinabi yan sa 24, verse Nakakatakot 24. ba kung tayo ay ililigtas, ipapakita ng Diyos? Alalahanin natin, Amos chapter 3 verse 7, walang ibang gagawin ng Diyos kung hindi ipapahayag niya ang lahat ng mga, ano ngayon? Sekreto sa Tagalog? Lihim o Sa hiwaga. kanyang mga lingkod na propeta. Dito, pinapakita na ng Diyos ang pagkatalo ng kalaban ng kanyang mga banal. Alam naman natin yung mga banal, tayo yun, yung mga sumasampalataya. Hindi tayo banal sa ating sarili, kung hindi banal tayo doon kay Kristo. So itong little horn, na kalaban ng banal ng Diyos, tatanggalan yung kanyang kapangyarihan, pupuksain, at sisirain magpakailanman. Meaning, kagaya ng mga Israelites, sinabi ni Moises, huwag kayong matakot dahil ngayong araw nyo na lang makikita itong mga Egyptians. Naalala nyo yun? Pagkatapos yan, pagkatapos ng araw na ito, hindi na kayo magkikita. Totoo nga naman dahil nga nalunod na sila doon sa gitna. Oh. So dito sa verse 26, yung hatol, tinanggalan, inalisan, gigibain, inalisan, Binasak. wawasakin, Pinuksa sa kawinasak. tutupukin lahat. Magpakailanman. Hindi ko alam kung bakit nakakatakot ito. Pero sa akin, tanggal na yung takot ko for traffic. By nature, duwag ako. Pero ngayon, itong judgment na to, sabihin ko, Lord, una mong tawagin yung pangalan ko. Mabuti hindi na ako umabot ng doktor for traffic. Kasi nung nakita ko na ito, praise the Lord, hallelujah. O, ito yung nakaka-hallelujah for traffic. Pakituloy ng verse 27. Sige. Tignan natin. Verse 27. At ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kadakilaan ng mga kaharian sa silong ng buong langit ay ibibigay sa bayan ng mga banal ng kataas-taasan. Wow. Ang kanyang kaharian ay magiging walang hanggang kaharian at ang lahat ng kapangyarihan ay maglilingkod at susunod sa kanya. Wow. Di ba nakaka-praise the Ganda. Lord ito? Ito yung praise the Lord, hallelujah talaga. Hindi yung Grabe, oh. basta pinatawad lang tayo ng kasalanan. May mabigat pa tayong mabigat na katotohanan na dapat natin malaman. Sa kabila ng kinuna ng kapangyarihan, tinupok, sinira, giniba, magpakailanman yung kapangyarihan ng kaaway, dito naman yung kaharian, kapangyarihan naman at kadakilaan ng kaharian ng Diyos sa ilalim ng langit ay ibibigay sa bayan ng mga banal, nino, ng kataas-taasan. Ng kataas-taasan. Anong klaseng kaharian niya? Walang hanggang hanggan. Pag matakot tayo dito mga kapatid, wala na tayong dahilan kung bakit nagpapatuloy tayong mangmang. So praise the Lord for raising up the Advent movement na ngayon, Seventh-day Adventist. Huwag tayong maging proud. We must be thankful to God na tayo ay pinagkatiwalaan ng mensaheng ito. Ngayon, kung ang mensaheng ito na pinagkatiwala ng Diyos hindi natin naintindihan at natatakot tayo, hindi magiging positive ito sa labas. Kasi sa loob pa lang, takot na eh. Eh kung ikaw natakot, paano ka magbibigay ng pag-asa doon sa mga takot din? So alam ng Diyos na takot tayo, kaya meron siyang 364 verses sa Bible na huwag kayo matatakot. 365.
365. Thank you, Ito, Part Rafi. sa Tagalog. Go ahead, Part Rafi. Rani. Ayan. At pagkatapos ay ibibigay sa banal na mga mamamayan ng kataas-taasang Diyos ang pamamahala at kapangyarihan sa mga kaharian ng buong mundo. Kaya maghahari sila magpakailanman at ang lahat ng kaharian ay magpapasakop sa kanila. Wow. Ito yung judgment, mga kapatid. Merong paglilitis, merong hatol, at pagsasagawa ng hatol. Ito na yun. Amen? Wow. Amen. Anyway, ituloy natin. Total, nandito tayo sa ano. Titingnan Amen. muna natin itong... Oh. Nawala yata tayo. Nawala ako sa ano. Ulitin ko yung sharing natin, ha? Nandiyan yung buo sa inyo, Part, Rafi? Buo ba yung naipadala ko sa inyo? Hindi po. Putol din. Hindi rin? Hindi buo? Putol din. Ay. Pero nasa na tayo? Hanggang verse Constitution. Verse 27. Oo. So ngayon, alam ko na kung bakit pinutol ko ito. Pero hindi pa tayo tapos. Sandali lang, mga kapatid, ha. Meron tayong konting interruption. Bakit hindi ko ma... Okay. Ito na, mga kapatid. Kaya sabi ko, 3 parts lang pala ito para hindi siya masyado mahaba, ano? So ito na pala yung magiging ending natin sa pag-aaral natin. Una, yung paglilitis, yung pagbukas ng aklat. Pero bakit parang kinapos tayo sa ano, no? Sandali lang, mga kapatid, ha, kasi i-check ko lang ito. Ito na. Okay, tuloy tayo. Yan. Yung pag-aaralan natin next week, judgment. Ngayon, next week yung kung anong ginawa ng Diyos sa atin bago pa tayo umusbong sa sanlibutan ito. Tapos sa third week, third part natin, bakit meron pang judgment kung tayo ay niligtas ng biyaya ng Diyos at alam ng kanyang bayan. Pero bago tayo matapos, mga kapatid, ito yung nakita ni King Nebuchadnezzar sa chapter 2. Ito yung estatwa na may bato na pumukol. Sa chapter 7, ito yung nakita ni Daniel na may leon, may uso, at itong sa second line, sana nakikita natin ito, mga kapatid, ano? Okay, ngayon, ayusin muna natin to, no? Dito sa Daniel chapter 7, verse 9,
nandun yung pag-upo ng Ancient of Days at nagkaroon ng paglilitis. Basahin natin verses 9, 10 hanggang pababa tayo. Sino? Partrapi, ikaw na ang una muna, verse 9. Ito yung context ng Daniel chapter 7. Nabasa na natin yung verse 9. Nabasa na natin yung verse 10. Binuksan yung aklat. Pagdating ng verse 11, Partrapi, kasama natin ngayon si Sister Gemma Tupas at si Sister None. Nakamute kayo, Partrapi. Verse 11. Ah. Ako'y tumingin dahil sa ingay ng mga palalong salita na sinasabi ng sungay. Nagpatuloy akong tumingin hanggang ang halimaw ay napatay at ang kanyang katawan ay winasak at ibinigay upang sunugin ng apoy. Okay, bahagi dito pala sa yung books were opened. Okay? Yung books were opened, wala tayo dito. Yung resulta nito, tayo ang beneficiary sa paglilitis na ito. Ngayon dito sa verse 11, wala naman tayo eh. Binuksan yung aklat, nagkakaroon ng paghatol, binuksan yung aklat, at nakita niya dahil sa malaking tinig ng salita, voice of the great words, which the horn spake, sinalita ng Diyos, at nakita ko tatlong event dito na ginawa sa halimaw. Halimaw ba yung Partrapi yung binasa mo? Halimaw? Beast? Verse 11. Yung last part. Nandito naka-highlight. Halimaw. Halimaw. Anong ginawa sa halimaw? Halimaw ay napatay at ang kanyang katawan ay winasak at ibinigay upang sunugin ng apoy. Maliban doon sa verse 27 na mamanahin natin yung kaharian, yung kalaban natin na little horn, yung halimaw, anong ginawa sa kanya? Nandito. Pinatay, giniba, at siya ay tinapoy doon sa apoy. So mga kapatid, magkakaroon tayo ng paradigm shift sa mind natin, sa mentality natin, at pag-unawa natin through the leading ng Holy Spirit, na yung judgment ay hindi laban sa atin. Ito ay pabor sa atin. Okay mga kapatid? Ito ang isa sa mga teachings natin as an Adventist. Nagdaday out para siyang nagiging namamatay na. Kasi ayaw natin pag-aralan ito, ituro kasi tayo mismo takot. Dahil hindi tayo gusto natin mapagalitan. Ano? Ito ay pagpagalit ng may pagmamahal mga kapatid. Reviewin lang natin, basahin natin huwag tayo dito sa verse 9 and verse 10 lang na binuksan yung aklat at nagkaroon ng paglilitis, tapos i-apply natin na bubuksan yung aklat, titingnan yung record natin, ang epekto nun, takot, hindi na tayo nagtuturo ng investigative judgment. Dito pala, yung context pala, dito pinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga propeta, dito specifically si Daniel, na dito, tinupok, giniba, sinira, pinatay, sinunog ang kalaban. Yung little horn. Amen? Pagdating dito sa verse 12, ikaw naman Rani. Verse 12. Guhitan niyo yung mga Bible niyo mga kapatid, ano? I-welcome natin yung kapatid natin dyan sa Canada, si Sister Liz Dungalyo, at yung organizer natin, si Ma'am Liz ng Chief J Ministry. 4 o'clock in the afternoon, madaling araw dyan sa Pilipinas, at alas 6 naman ng hapon. 2 program nila, mga pastors, iba't ibang lugar, may Japan, may Australia. Napasingit, thank you, Ma'am Liz, na napasingit ako dito sa Chief J. Kaya lang nandito ako sa Texas ngayon. So absent muna ako sa Chief J mula kahapon hanggang sa linggo. Thank you, Ma'am Liz. Okay? Part Rani, verse 12. First Daniel chapter 7 verse 12. At tungkol sa nalabi
mga hayop, ang kanilang kapangyarihan ay naalis. Oh. Gayunman, ang mga buhay ay humaba sa isang kapanahunan at isang panahon. Dito nakita natin na yung kalaban ng bayan ng Diyos, kalaban ng Diyos, kinuna sila ng kapangyarihan. Pero binigyan ng pagkakataon mamuhay. Sa prophecy part, Rani, pag sinabing time, gaano katagal yan? Ano yung time? Time, times, and half time. Ano yung time? 1 year. Okay? Kaya, mga kapatid, kung gaano man kabigat ang mga pinagdadaanan natin sa buhay, pasalamat tayo sa Diyos dahil tinitraining tayo ng Panginoon. Ang buhay dito sa sanlibutan, hindi para sa atin. Ito yung bios. Binigyan niya na tayo ng Zoe, eternal life in Jesus Christ, 1 John 5:11. Ituloy natin, part 1, verse 13. Dito sa verse 12, tinanggalan na at binigay na ng Panginoon, pinahayag na sa atin na sandali lang sila mabubuhay. Para silang yung kalaban ni David sa Psalm 77 na parang yung mga unjust na mga tao, mga wicked na tao, para sila yung nag-aasenso. Hanggang nakita ni David, naintindihan niya lang ito pagpasok niya doon sa sanctuary. Kaya mahalaga yung iba, reviewin niyo yung sanctuary presentation natin, sanctuary message. Tuloy natin sa verse 13, Part Rani. Verse 13, at ako'y nakakita sa pangitain na sa gabi, at narito lumabas na kasama ng mga alapap sa langit ang isang gaya ng anak ng tao. Siya naparoon sa matanda sa mga araw at inilapit nila siya sa harap niya. Okay. Dito muna tayo sa verse 13. Nakita niya sa panginait ng gabi yung like the Son of Man. Nakita natin yun sa chapter 8 ng Daniel. Yung bakit like the Son of Man? Bakit hindi Son of Man? Ito si pre-incarnate Christ, mga kapatid. Hindi, si Jesus yan mismo, pero pre-incarnate. Hindi pa siya nagkatawang tao. Pinahayag na ng Diyos. Bakit like the Son of Man? Because by nature, He is not man. He was made like the Son of Man. Okay, He was made of a woman made under the law. He was made flesh. Ngayon, ang maganda dito, mga kapatid, sino itong Son of Man na lumapit sa Ancient of Days, matanda ng mga araw, Ancient of Days, na merong, anong tawag dyan, Patrani? Yung clouds? Ulap. Pakibasa nga yung first part ng 13. At ako'y nakakita sa pangitain sa gabi at narito lumabas na kasama ng mga alapaap sa langit ang isang gaya ng anak ng tao. Tingnan niyo, mga kapatid, yung like the Son of Man came with the clouds of heaven. Saan siya pumunta? Sa Ancient of Days. At dinala siya, palapit doon sa Ancient of Days, dinala nila siya. Sino itong siya dito? Si the Son of Man came with the clouds. Okay? Ngayon, pupunta tayo dyan sa clouds mamaya. Basahin muna natin yung 14. Kasi yung kaaway, yung little horn, giniba, tinupok, sinira, magpakailanman. Okay, yun yung kanyang kapangyarihan, kaharian. Dito sa verse 14, ano naman ang kaharian ng Diyos na mamanahin natin? Verse 14, Patrani. At binigyan siya ng kapangyarihan at kaluwalhatian at isang kaharian upang lahat ng mga bayan, bansa at wika ay maglilingkod sa kanya. Ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggang kapangyarihan na hindi lilipas at ang kanyang kaharian ay hindi magigiba. Walang hanggang kapangyarihan, di lilipas at di magigiba. Contrast yan doon sa kapangyarihan at kaharian ng kaaway. Okay? Ngayon, puntahan natin bakit itong Son of Man came with the clouds. Okay? Tingnan natin. Dito sa Daniel chapter 7 verse 13, like the Son of Man came with the clouds. In the context of judgment ito, pre-incarnate Christ. Pagdating sa Revelation chapter 14, nanalo ang ating Panginoon sa verse 1, siya yung Lamb of God, kasama yung 144,000. Dito sa verse 14, ano naman ang sabi dito? Dito, resurrected Christ na ito, Patrani. Okay?
Pwedeng pabasa Part Rafi ng verse 14 ng Revelation chapter 14. Revelation chapter 14, verse 14. Pagkatapos ay nakita ko roon ang isang puting ulap Hmm. at nakaupo sa ulap ang isang katulad ng isang anak ng tao. Oh. Nasa kanyang ulo, katulad ng isang anak ng tao. Nasa kanyang ulo'y may isang gintong korona at sa kanyang kamay ay may isang matalas na karit. Sino ito? Si Resurrected Christ. Resurrected Christ. Doon sa Daniel chapter 7 verse 13, in the context of judgment, Son of Man with the clouds of heaven. Dito sa Revelation 14:14, declaration of the everlasting gospel through the Holy Spirit dito sa verse 13. Pabasa nga ng verse 13, Part Rafi, kung bakit mahalaga itong revelation, yung everlasting gospel, nakasama yung Holy Spirit, kasi hindi siya masyado nababanggit sa mga pag-aaral. Verse 13 ng Revelation chapter 14. Sabi rito, at narinig ko ang isang tinig mula sa langit na nagsasabi, isulat mo ito, mapapalad ang mga patay na namamatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, sinasabi ng Espiritu, sila'y magpapahinga sa kanilang mga gawa sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. Sino nagsasabi nito? Holy Spirit. So sa pag-aaral ng everlasting gospel at judgment, nandyan lagi yung Holy Spirit. Siya yung nagpapahayag sa atin. Amen? Kaya sabi niya, pagkatapos nito, pagkatapos ng Holy Spirit, ito yung kanyang nakita. There was a white cloud and one like the Son of Man was seated on the clouds. Nakakita na kayo mga kapatid ng nakaupo sa ulap? So bigyan muna natin ng pansin itong ulap. Ano tong ulap? Yung kahalagahan ng ulap. Nung una yung binigay yung kautusan doon sa bundok ng Sinai, merong ulap. Tapos yung alam niyo na may istorya noon, pagbaba ni Moises, nakita niya nagsasayaw, nagsasamba sa larawan, binasag niya yon. So sabi ng Panginoon, Moises, umakyat ka uli, magdala ka ng the same material, the same bato, yung lapis lazuli, sapphire stone. Pangalawa, meron na namang ulap. Okay? Exodus 34 verse 5. Pagkatapos ng tabernakulo na pinagawa ng Diyos kila Moises sa chapter 25, meron na namang nagtakip na ulap doon sa tabernakulo. Okay? Ngayon, nagtayo ng kampo yung Israelites na Numbers chapter 9 verse 17. Patungo sila ng lupang ipinangako. Yung ulap ang gumagabay sa kanila sa daan. Ulap ano? Oh. Tapos, yung pinatayo gusto ni David itayo yung sementado na talaga yung templo, hindi na tent. Si David ang nagpanukala pero natupad doon kay Solomon. Nung natapos yon, napuno na naman ng ulap yung kabanal-banalan. 1 King chapter 8 verse 10. Doon sa Mount of Transfiguration, merong ulap silang nakita. Pagbalik ni Jesus doon sa langit, Acts chapter 1 verse 9, merong ulap. Ano tong ulap? Na nandun lagi. Yung ulap, kaya si Jesus nakaupo doon sa ulap. Remember, this is a vision. Okay? Revelation. Yung ulap na yan, tinutukoy ng Bible ang pagka-Diyos ni Kristo. So He is like the Son of Man. He is not the Son of Man by birth, by nature. Kaya like the Son of Man, He assumed that humanity that needed redeeming. Pag-assume niya, nagsama ngayon yung humanity na kailangan ng kaligtasan, yun yung humanity natin. Pero yung nature ni Jesus is original, unborrowed, underived, divine. Ngayon, para maintindihan natin, as much as impossible, parang imposible nakaupo siya sa ulap. Ayan, ang ulap talks about the divinity of Christ, which is original, unborrowed, underived. Walang pinagkunan, hindi hiniram, at original. Naintindihan natin mga kapatid? Kaya nandyan lagi yung cloud pagdating kay Jesus. Okay?
Tuloy tayo. Ngayon, yung nakita ni Daniel yung pangitain, ito yung interpretation na binigay ni Gabriel. Sabi ni, pwede pa basa part, Ronnie? Verse 15, 16, 17, 18? Kasi ito yung nakita nyo sa picture, ano? Diyan sa baba. Ah, Yan yung mga halimaw na nakita niya. Layo na may pakpak, ganito, ganyan. Gusto niyang malaman. Pabasa part, Ronnie. Gusto ko yung nagaling mismo sa Bible. Daniel chapter 7, verse 15, 16, and 17, 18. Tungkol sa aking si Daniel, ang aking kalooban ay namanglaw sa loob ng aking katawan Mm. at nagabag ako ng mga pangitain sa aking ulo. Ako'y lumapit sa isa sa kanila na nakatayo at itinanong ko sa kanya ang katotohanan tungkol sa lahat na ito. Mm. Tagayoy kanyang isinaysay sa akin at ipinaanilaw niya sa akin ang kahulugan ng mga bagay. Verse 17. Ang mga dakilang hayop na ito na apat at ay apat na hari na Yan. nagbago ng lupa. Go Verse ahead. 18. Ngunit ang mga banal sa kataas-taasan ay nagsipagtanggap ng kaharian at aariin ang kaharian magpakailanman sa makatuwid bagay magpakailan-kailanman. Okay. Si Daniel, itong apat na halimaw na nakita niya, gusto niya malaman ano ba talaga ito. So, we will allow the Bible to interpret itself. Ang halimaw na ito na apat ay apat pala ng mga hari. Saan magmumula? Sa lupa. So, yan yung Babylon, Medo-Persia, Greece, and Rome. Pero sa kabila ng mga halimaw na ito, yung kaharian na ito, ang mga banal ay ano? Tatanggap ng kahariang, anong klaseng kaharian? Patrani? Magpakailanman. Pagkailanman. Dito pa lang sa verse 18, binigyan na tayo ng interpretation kung ano itong mga hayop na ito. Ang pangit pakinggan for trapping, mga hayop, parang nagmumura. Yung mga halimaw na ito. O mga kapatid, pasensya na kayo sa aking Tagalog ha, at alam niyo naman by native tongue nasa Masbate ako, taga Masbate talaga ako. So dito, merong contrast. Pinakita na dito. Okay, Amos chapter 3 verse 7. Okay, tuloy tayo. Sabi niya, gusto ko naman malaman itong pang-apat kasi naiiba yung pang-apat. Nakita niyo dito sa tatlo. Ito, layo na may pakpak, tas ganyan. Oh. Itong pang-apat na halimaw, ibang klase. So gusto niyang malaman, pabasa part Rapi, 19, 20, 21, 22. Nabasa na natin yung 21 and 22 kanina, pero sige lang. Nakamute ka, part Rapi. Daniel chapter 7 verse 19 to 22. Sabi rito, pagkatapos ay ninais kong malaman ang katotohanan tungkol sa ikaapat na halimaw Okay, pang-apat na na halimaw ikaiba yan. sa Gusto lahat. niya malaman ang katotohanan nito. Tuloy. Ikaapat na halimaw na kaiba sa lahat. Hmm. Na totoong kakilakilabot na ang mga ngipin ay bakal at ang mga kuko ay tanso na nananakmal, lumuluray at niyuyurakan ng kanyang mga paa ang nalabi. Sandali lang. Verse 20. Sandali lang part. Di ba sa tradition approach natin, yung pang-apat, yan yung Rome. Yan yung bakal. Okay? Bakal siya. Ngayon, ano yung paa ng bakal na ito? Yung kuko ng kanyang, yung kuko. Di ba Tanso. yung ngipin bakal? Bakal ang ngipin niya. Pero yung kuko niya ano? Tanso. 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 Ano yung tanso? Anong Bronze. kaharian ng tanso? Greece. Greece. Alam niyo ba kapatid? Yung Roma, hindi ugali manggiba ng mga struktura. Anong struktura sa Tagalog? Mga gusali. Gusali. Oh, thank you for Trapi. Kaya hindi sila destructive. Kagaya ng Babylon, susunugin yung mga gusali. Yung gigibain talaga nila. Itong Rome, mahilig sila mag-preserve. Kaya makita niyo yung mga sa Greece, ng mga architecture,
naggiba lang yon sa panahon, mga lindol, mga ganito ganyan, pero hindi ugali. So, meaning, itong bakal na Roma, meron silang mindset na kung anong kanilang makonquer, ipe-preserve nila yan. Kaya yung kanyang kuko, tanso. So, connected sila dun sa Greece, Greek. kay Alexander the Great. Greece. Okay? Patuloy. Yan ang bigyan natin ng diin kasi may mga bagay na hindi pa natin nakikita masyado eh. Tapos, verse Verse 20. 20. At tungkol sa 10 sungay na nasa kanyang ulo, at ang isa pang sungay na sumibol, Hmm. nasa harapan nito'y nabuwal ang 3. Wow. Ang sungay na may mga mata, Go ahead. ang sungay na may mga mata at bibig na nagsasalitang may kapalaluan, na anyo ay parang higit na makapangyarihan kaysa kanyang mga kasama. Hmm. So dito, hinihingi ni Daniel yung katotohanan ng pang-apat na halimaw. Dinescribe dito ni Gabriel. Okay? Ditong 21 and 22, nakita na natin na judgment, yan yung verdict. Ngayon, pagdating dito sa 23 to 26, dinescribe kung ano yung pang-apat na halimaw. Kung anong kaharian yon. Patrapi, patuloy. 23 to 26. Ganito ang kanyang sinabi. Ang ika-4 na halimaw ay magiging ika-4 na kaharian sa ibabaw ng lupa, Hmm. na magiging kaiba sa lahat ng kaharian at sasakmalin nito ang buong lupa. Hmm. Yuyurakan ito at pagluray-lurayin. Wow. Verse 24. Tungkol sa 10 sungay, mula sa kahariang ito ay babangon ang 10 hari, Hmm. at may isang babangong kasunod nila. Siya ay magiging kaiba kaysa mga nauna, at kanyang ibabagsak ang 3 hari. Wow. Verse 25. At siya ay magsasalita laban sa kataas-taasan, Mhm. at lilipulin niya ang mga banal ng kataas-taasan, at kanyang isiping baguhin ang mga panahon at ang kautusan, at sila'y ibibigay sa kanyang kamay hanggang sa isang panahon, mga panahon, at kalahati ng isang panahon. Yan. Dito, thank you, Pagkatapos, Patrapi. Okay na. sige, Maintindihan na natin ano yung verdict ng judgment sa chapter 7 dito sa verse 26. But the court will sit for judgment and his dominion. Yung his dito, paano natin nasabi na little horn? Dito sa context. Anong gagawin ng little horn sa verse 25? Magsasalita ng laban sa kataas-taasan. He will wear out the saints of the Most High. He will think to change times and laws. At bibigyan siya ng panahon ng time, times and a half time. So, paano natin nasabi na Rome ito? Wala namang sinabi sa Bible, at least yung Greece, binanggit sa chapter 8, verse 21 and 22. Dito yung characteristics, makikita na kagad natin na tinutukoy ni Gabriel yung kakaiba na halimaw, talking about 10 sungay, umusbong yung isa, tinanggal yung 3. Ano nga yung sungay sa biblical prophecy? Kaharian. Okay? So dito nabasa na natin, 26 to 27, yan yung execution ng judgment. Inintroduce, pinahayag kay Daniel at sa atin ngayon, yung ika-4 na kaharian. Ika-4 na halimaw. Yan yung tinutukoy yung Rome. Okay? Ngayon, dinescribe dyan yung Rome. Kaya, hindi siya, pagdating dito sa verse 27, ito yung good news ng judgment. Bago natin itatapusin ito, Patrapi at sa ating mga classmate. No? Na judgment is in favor of the saints of the Most High. Ngayon, doon sa verse 12, 13 and 14, nakita natin na ang haharap sa judgment is like the Son of Man sitting in the clouds. Hindi tayo ang haharap sa judgment, si Jesus para sa atin. Dahil sa kalaban natin na little horn, hindi natin kayang labanan yon. Kaya si Jesus ang ating
representative. Nakuha natin? Kaya pagdating ng judgment, si Jesus ang representative natin, walang katalo-talo doon. Amen? So hindi ko alam kung reviewin natin ito mga kapatid at ibalik natin ituro sa mga bata. Yung mga bagong usbong ng Adventist ngayon, ang mga kanta natin, wala na kaibahan sa kanta ng, wala na. Tapos yung mga activities natin, wala na. Pagdating sa mga Bible, ito, ay, lalim yan, wag natin, kasi hindi maintindihan. Talagang hindi natin maintindihan ito pag hindi natin pinag-aralan. Pero pag binigyan natin ng oras, panahon, maglaan ng oras, upuan, kilalanin ang pagpapahayag ng Diyos, magiging good news yung judgment ng pag-unawa. Okay? Kaya mga kapatid, sa pagtatapos, titingnan natin itong pangitain ni Daniel sa Daniel chapter 7, kung anong masasabi ni Jesus dito. Partrani, pabasa ng Daniel chapter 7 verse 13 and 14. At si Partrapi, magbabasa kung anong sasabihin ni Jesus mamaya. Si Partrani muna bago tayo magtapos. Daniel chapter 7, 13 and 14. Oh, Ako'y nakita sa pangitain sa gabi at narito nakasama ng mga alapaap sa langit ang okay. isang niya ng anak ng tao. At siya'y naparoon sa matanda sa mga araw at inilapit niya sila sa harap niya. Verse 14. At binigyan siya ng kapangyarihan at kaluwalhatian at isang kaharian upang lahat ng mga bayan, bansa at mga wika ay maglilingkod sa kanya. Ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggang kapangyarihan na hindi lipas at ang kanyang kaharian ay hindi magigiba. Wow. So, dito, tingnan natin yung highlight, ano? The Son of Man came with the clouds, like the Son of Man came with the clouds. Pumunta siya sa matanda ng mga araw at dinala siya palapit sa kanya. Anong ginawa doon sa judgment? Binigay sa kanyang kapangyarihan, kaluwalhatian, at kaharian. Anong klaseng kaharian? Walang katapusan na kapangyarihan, hindi magigiba, at hindi... Partrapi. Wala si Partrapi. Ayan. Titingnan natin ito kay Jesus. Pumunta si Jesus dito sa sanlibutan upang iligtas tayo. Ngayon, habang nagmi-ministry siya, maraming sumusunod sa kanya at nakikinig. Ito yung sinabi niya. Partrapi, Luke chapter 19, 11 and 12. Doon muna tayo sa verse 11 bago tayo magtapos. Tatapusin natin ito dito sa ganitong verse. Luke chapter 19, verse 11 and 12. 11 muna tayo. Samantalang pinapakinggan nila ang mga bagay nito, Mm. nagpatuloy siya at nagsalaysay ng isang talinghaga Mm. sapagkat siya'y malapit na sa Jerusalem Aha. at sapagkat kanilang inakala na ang kaharian ng Diyos ay mahayag na kaagad. Yan. Dandanin natin to ha. Habang nagtuturo si Jesus ng tungkol sa kaharian ng Diyos, dinagdagan niya yung kanyang sermon, yung kanyang mensahe ng talinhaga. Okay? Meaning, nagbigay si Jesus ng bonus. Habang tinuturo niya yung kaharian ng Diyos, nagbigay siya ng bonus. Lahat tayo gusto ng bonus sa sweldo. Di ba, Partrani? Kahit sino gusto ng bonus. Bibili ka ng dilis ng 1 kilo, magre-request ka, pwedeng konting bonus ng dilis. So nagbigay si Jesus ng bonus ng talinhaga. Bakit? May dahilan eh. Sapagkat, number 1, nandito yung sapagkat. Sapagkat siya ay malapit sa Jerusalem. Alam naman natin yung Jerusalem, nandun yung kaharian, nandun yung city. Okay, nandun yung bayan ng Diyos. Seat of government. So dahil malapit siya sa Jerusalem. At dahil, ano pa isang dahilan? Iniisip nila na ang kaharian ng Diyos ay, mahayag na kaagad. Mahayag na kaagad. Kaya galit na galit sila kay Jesus. Akala King of the Jews, tapos nasaan yung kanyang kaharian? Pero inisip nila, malay nyo, baka ito na nga siya yung hari ng
ang hari ng mga hari. At siyempre, dahil hari siya, Diyos siya, ihahayag na kaagad. Ano yung talinhaga na binigay ni Jesus dito na bonus? Verse 12, Part Rafi. Ito yung bonus niya. Sinabi nga, verse 12, sinabi nga niya, isang maharlikang tao ang pumunta sa isang malayong lupain Mhm. upang tumanggap ng isang kaharian at pagkatapos ay bumalik. Okay. Wow. Sa buong kasaysayan ng kaligtasan, dito sa verse 12 na talinghaga ni Jesus, shortcut yung Genesis to Revelation. Mm. Merong isang maharlikang tao pumunta sa malayong bayan. Alam naman natin yung malayong bayan, hindi Pilipinas papunta ng Amerika. Kung hindi mula sa libutan, papunta ng langit. Di ba? Pero talinhaga kasi ito eh. Ano ang layunin ng maharlikang taong ito pagpunta sa malayong bayan? Upang Upang tanggapin sa kanyang tumanggap sa sarili kanyang sarili. Anong tatanggapin niya? ang kaharian. Kaharian. Pag natanggap niya yung kaharian, anong gagawin? Babalik siya. Babalik kung saan siya galing. Ito yung Daniel chapter 7, verse Oo nga. 13 and 14. Wow. Di ba? Ang tawag niyan ay AFP, hindi Armed Forces of the Philippines, kundi Application of the Fulfilled Prophecy. Yan ang mabigat, yan ang matindi, yan ang maliwanag na tinuturo ng Bible na yung judgment hindi nakakatakot dahil pabor sa bayan ng Diyos. Amen? So ito yung Amen. first part ng pag-aaral natin. Sabi ko nga, hahatiin natin kasi biro mo kung tatapusin natin ito ngayong gabi, alas 12, alauna, alas 3 tayo matatapos. Kaya hanggang dito na lang muna tayo mga kapatid sa investigative judgment na merong tatlong bahagi, trial, verdict, and execution. Si Jesus ang bida sa judgment. Ang resulta ng panalo ni Jesus sa judgment laban sa kaaway, mamanahin ng kanyang mga banal ang kaharian na walang hanggan, kapangyarihan na walang hanggan, hindi mawawala, hindi magigiba. Amen? So ang pagpapala ng langit, any Patrapi and Patrani, anong take out nyo dito sa ating pag-aaral ngayong gabi? Rafi, ako mauna? Oo, ituloy-tuloy mo na. Ikaw nag-present kanina. Ikaw din magtatapos. Sige, ikaw muna. Tapos ako. Excited ka eh. Naisip ko kasi, habang ako nakikinig na Didikit mo ng konti, nakikinig kanina, naisip ko nga din yun, yung ginagawa ko dati, na ako pa ay nagtuturo, na sinabi ko sa mga bata na kailangan yung magpakabait, kailangan yung magpakabuti. Kasi kapag dating ng judgment time, ay harap tayo sa trono ng Panginoon. At kita sa atin yung ginawa natin mula nung tayo bata hanggang sa tayo mamatay. Pero nang aking maintindihan na ang judgment ng Panginoon, at nabasa nga kanina dito sa Daniel chapter 7:22 na ang kahatulan, ang kaharian ay ibibigay sa mga banal, talagang ang aking puso ay talagang lumulukso. No? Nung maintindihan ko yung mga talatang ito, ay lubos na nagalak dahil ang hindi pala dapat tayo matakot sa judgment, mga kapatid. Wala tayong dapat na ikatakot sa judgment dahil ang haharap, ang makakasama natin ay ating Panginoon Kristo at ibibigay na. Sure, mayroong assurance, mayroong kasiguraduhan na ipagkakaloob sa kanyang bayan o sa bawat isang mananampalataya ang bayan. Kaya tunay mga kapatid na tayo ay huwag mag-alala, huwag tayong mabahala, huwag tayong magulumihanan mga kapatid. Huwag nating isipin na pagdating ng judgment, pagdating ng Panginoon, tayo ay hahatulan at doon ay sa hatol ay tayo ay mapupunta doon sa dagat-dagatang apoy. Dahil ngayon pa lang naintindihan natin, maunawaan natin na ang kaharian ng Diyos ay ipinagkaloob na sa kanyang bayan.
Purihin ang Panginoon mga kapatid sa napakagandang balitang ito na pinagkaloob sa bawat isa sa atin sa gabing ito. Part, Rafi? Ayan. Parehas din lang tayo ng experience, part Ronnie. Kasi natatandaan ko nung ako ay mga 1 year o 2 years pa lang na bagong baptize, mga 1996 siguro kasi 1995 ako nag-baptize. Ay pumunta ako doon sa isang church anniversary at kanilang tawag dito, enactment yung may reenactment yung Judgment Day. At doon sa reenactment na yon, doon sa script na ginawa nila ay may hari na nakaupo, lahat ng mga sinabi dyan sa Daniel, tapos isa-isa nalalapit yung mga tao. Tapos paglapit ng tao, ay agad-agad ipa-flashback yung mga ginawa. Parang roll DTR. Yung mga video na mga nakakahiya na ginawa mo, yun yung lalabas. Pero yun pala ay mga katahang isip lang. Wala palang ganun talaga na ibabalik lahat yung mga ginawa mong hindi maganda. So yung judgment pala ay hindi nakakatakot at hindi nakakahiyang tagpo, kundi ito ay isang tagpo na kung saan dapat ay ina-anticipate natin, excited tayo na sana dumating na yung judgment. Sapagkat yung judgment pala ay pabor sa bawat isa sa atin. At yung takeaway ko doon ay sa judgment ay dineclare din tayo ng mga banal, di ba? So kung magdududa pa tayo kung tayo banal o hindi, ay sigurado banal tayo. Alam ko nanonood si Sister Nonet, sigurado sa Sabado puputaktihin tayo nito, part Ronnie, part Epi, puputaktihin kami nito ng tanong na tatanungin kami Chuck nito na bahagi ba ako ng mga banal? O ngayon sasagutin na natin kasi sabi nga ni Pablo doon sa Ephesians chapter 1 verse 4, ayon sa pagkapili niya sa atin sa kanya bago itinatag ang sanlibutan upang tayo'y maging banal at walang tungis sa harapan niya sa pag-ibig. Kaya panghawakan natin ito mga kapatid na tayo ay banal, hindi dahil sa tayo ay sinless, hindi dahil sa i-vindicate natin yung Panginoon, kundi i-declare ng Panginoon na tayo banal sapagkat tayo ay kalakip o kalakip ni Kristo. Tayo ay i-declare ng Panginoon na banal. Kasi yun yung kanyang declaration sa bawat isa sa atin. Dahil dito ay meron tayong assurance na kapag tayo ay humarap sa judgment at tayo ay tumanggap sa Panginoon, ay tiyak ipagkakaloob sa atin yung kaharian na walang hanggan, yung kaluwalhatian ng kapangyarihan, kaluwalhatian at kapangyarihan ng kaharian. At yung kaharian na yun ay magpakailanman. So, sana dumating na yung judgment, part Epi, para matapos na, para makauwi na tayo, para yung mana na ay tatanggapin na natin, yung tinanggap ni Jesus na mana sa kanyang sarili at bumalik siya, harap tayo sa hukuman para makasama na natin siya magpawalang hanggan. So, Amen. yun lang. Medyo napahaba yung aking reflection kasi talagang nakaka-excite. Okay lang kasi malapit Nawala na yung magsabat. takot. Nawala yung okay. takot sa judgment, kundi excitement. Sana Amen. judgment na. Amen. Kasi meron tayong tagapagtanggol na haharap para sa atin. Yun pala sa isang highlight ko. Akala ko noon ako mismo yung haharap. Yung pala, hindi. Yung si Jesus ang haharap para sa atin. So, wala talaga tayong talo. Yung ating kinatawan ang haharap para sa atin. Amen. Mga kapatid, thank you for Rafi, thank you for Rani. Out of context tayo pag tayong haharap sa judgment. Ma-out of context tayo. Pangalawa, ano ang pwede natin iharap sa Diyos sa sarili natin? Anyway, thank you for Rafi, for Rani. May tanong kasi dito si Sister Nonet kung iba daw si Gabriel kay Mark
kay Archangel Michael. Magkaiba yan, Sister Nonet. Mm. Pag may chance si Sister Nonet, paki-share kay Sister Nonet yung two parts natin ng Michael the Archangel. Absent pa si Sister Nonet nung nag-sharing tayo nun? Patrani? Absent siya, no? Present, present. Pero yung hindi pa niya siguro yung kay Ah, Gabriel, yung angel paki-review na lang Sister presentation. Nonet pag may chance kayo sa gabi o sa ano. Magkaiba si Gabriel, siya yung itutusan ng Diyos mag-interpret ng vision doon sa chapter 10. Chapter 9 tsaka chapter 10, pag may chance kayo, Sister Nonet, yan si Gabriel ang pumunta dyan. Pero pagdating ng chapter 10, yung 21 days ni Daniel na prayer and fasting, 21, pag umpisa pa lang ni Daniel pag-pray, binigay na yung utos kay Gabriel na ibigay yung interpretation ng pangitain. Pero hindi nakapasok si Gabriel dahil nandun yung Prince of the Kingdom of Persia and Kingdom of Greece. 21 days nag-aabang din si Gabriel. Kaya akala ni Daniel hindi siya sinasagot ng Diyos. So sinabi ni Daniel ni Gabriel na pinadala na kaagad siya by the first day, from the first day na nag-pray siya. Pero hindi kinaya ni Gabriel, yung Prince of Persia and Greece. Kaya kailangan bumaba si Michael the Prince. Okay, so para may detail niyan, Sister Nonit, paki-check mo yung two parts natin. Hindi pwede shortcut ito. Two parts ng Michael the Archangel, yung last two studies natin bago ito. Okay mga kapatid, ang good news natin ngayon, thank you for Travi, for Trani. Huwag tayong matakot sa judgment dahil hindi tayong harap, si Jesus ang harap. At yung investigative judgment, hindi tayo imbestigahan kung tayo ay papasa. Kung hindi, yan ang ingatan natin. Sa ngayon siguro hindi na masyado dinadramatize yan. Pero halos noong panahon, lahat dinadramatize yan. Mga magagaling mag-act, mga iyakan. Okay, hindi tayo dadalhin ng Diyos sa langit ay imbestigahan at pag meron tayong kasalanan na hindi nahingi ng tawad, ihuhulog sa lupa. Wala yun sa Bible. Out of context, tayo ang naharap sa judgment. Si Jesus ang naharap para sa atin. So, mga Amen. kapatid, dito tayo magtatapos. Ang pagpapala, liwanag, pag-asa ng langit ang ating maranasan. Pag hindi nyo masyado naintindihan, paki-review nyo. Huwag kayong tamarin mag-review, mag-aral ng mga prophecy kasi walang ibang gagawin ang Diyos. Amos chapter 3 verse 7, wala siyang ibang gagawin. Kung hindi, ipapahayag niya sa kanyang mga lingkod na propeta ang mga lihim. Kaya para maintindihan natin yung lihim, hindi dahil tinataguan tayo ng Diyos, kundi yung nature natin, hindi tayo talaga makaunawa. Bigyan natin ng oras ito, ang pag-aaral. Okay, Patrani, as our presider. Ayan. Thank you, Pastor, sa isang napakaganda na presentation. At bago po tayo mag-end mga kapatid, gusto ko lang pong i-recognize natin yung ating pong mga nakasama sa gabing ito. Sina Brother RMLDF Jr. Inaanak natin, Nico. Ha? Kumusta ate? Si Sister Adoracion Baltasar, nakasama natin. Si Ate Inday, Emelisa Sumosa Salinas, Sister Mercy De Luna, Sister Maribo Almare, si Brother Manding Claveria ay nakasama natin, si Sister Daisy dyan sa Palawan. Thank you, Sister Daisy. At ganoon din si Sister Gemma Tupas, si Sister Nonit, Sister Liz Dongalio, at Sister Leonora Dormile. Ayan, thank you na marami po sa inyo mga kapatid at ganoon din sa mga hindi ko nabanggit. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo na kayo po ay amin pong nakasama sa gabing ito. At ang pagpapala ng langit ay atin pong nadamat naranasan. At bago po tayo mag-end, Pastor, nag-pray na ba tayo? Hindi pa tayo nag-pray, no? Pastor, nalangin? Tayo manalangin mga kapatid. Ama namin banal, makapangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon na sa aming pagkatao na inyong dinalang ay kasama yung mga pakiramdam, yung feelings. At ngayon ay binigyan nyo kami ng feeling ng excitement dahil si liwanag at katotohanan ng tungkol sa paghukom na ito ay magandang balita na pabor sa amin dahil sa inyong pag-ibig, sa inyong kapangyarihan na ipinahayag sa inyong bugtong na anak, ang aming Panginoon Hesus, na sa gabing ito ay dinadala at dinala ng banal na Espiritu
mula sa inyong banal na salita. Kaya sa gabing ito, ang inyong mga anak na nakikinig, kung meron silang mga kahilingan at mga pangangailangan, na po ng kanilang mga pamilya, mga kamag-anak, o anuman ang mga pangangailangan nila, ito ay tutugunin niyo sangayon sa inyong kalooban, sangayon sa inyong kapangyarihan at pagmamahal sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, na ipinahayag niyo ang katotohanan ng judgment na ito bilang mga miyembro ng Seventh-day Adventist na inyong itinatag at ipinagkatiwala ang mensaheng ito. Tulungan kami na balikan namin ito, pag-aralan, unawain sa magitan ng gabay ng Banal na Espiritu upang ang sigla, ang energy ng mensahe at katotohanan ng hukom ay maibalik sa amin bilang iglesia, ituro sa mga kapatid mula sa mga kabataan at reviewin ng mga may mga edad na upang kami lahat ay iisa sa pagbahagi ng walang hanggang balita kasama ang hukom imbestigatiba. Sa gabing ito, kami ay pansamantalang maghiwa-hiwalay ang inyong patuloy na pag-iingat, biyaya na kay Panginoon Jesus, at patuloy na paggabay, pananahan ng Banal na Espiritu ang aming maranasan. Salamat, Panginoon, sa liwanag at karunungan na nagmumula sa langit. Kaya papuri, kaluwalhatian ay binabalik namin sa inyo. Ito ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ninyong bugtong na anak, aming tagapagligtas na si Panginoon Jesus. Amen. Amen. Thank you, Pastor. Sa pangalan po ng bumubuo ng programang ito, si Pastor Rafi, si Padre Rico sa aming pong technical, at ganoon din si Pastor Ipe. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo mga kapatid at nag-iwan sa inyo ng isang mapagpalang gabi po, and God bless us all mga kapatid. Kita-kita po ulit tayo sa linggo, sa darating na linggo. Amen. As we gather here together in thy presence, God our Father, we invoke your Holy Spirit to come in, that your name be blessed forever through your word that has the power. May our worship by your grace comes from within. We lift our voice in adoration to celebrate your great salvation and exalt your holy name, our God and King. It's your love that brings us closer and teaches us to love each other, and that's the reason we, your children, like to sing songs of praise to God the Father, to Jesus Christ our great Redeemer, to the Holy Ghost that makes this truth so real. Your boundless love is everlasting, your saving grace is so